Magandang umaga po sa lahat muli. Maganda po ba umaga nyo? Kasi nga, hindi ko kayo makita kung nakangiti kayo, kung galit pa kayo eh. Buti naman nakangiti tayo. Pagka nakangiti po tayo, alam natin maganda po umaga natin. No? So, wag nating hayaan na yung mga alalahanin sa buhay, pag nasa harapan tayo ng Diyos, humadlang sa isang matapat na pagsamba. No? Kasi araw ng Panginoon, pag-araw ng Panginoon, hindi natin yung karaniwang sinasabi, mag-attend tayo ng church para pagpalain tayo ng Diyos. Pero ang totoo diyan, dapat umattend tayo ng church para mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. We have to bless the Lord sapagkat ay araw ng Panginoon. So, ihanda natin ang ating mga puso, isip, para sa panambahan. Kanina po, by the way, hingi lang ako pamanhin na late kami. Iba't pala ang yung traffic, may traffic sa sasakyan, may traffic sa tao. No? Nagkaka-traffic kami sa tao, ang hirap dumaan pag maraming tao. Tapos wala pang masakyan. But anyway, salamat sa Diyos na nakarating tayo para po sa pamamahayag. So binasa kanina yung ating scripture reading, which is Psalms 139 and verses 13 to 16. Na kung inyong mapansin sa pagkabasa na yon, pinapakita doon yung paanong hinabi ng Diyos ang tao sa sinapupunan ng kanyang magiging magulang, of course. So pinakikita doon yung kung paano ina-affirm yung value ng human life. Napakahalaga po ng human life. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay yung pagkabuhay at ang bagong pagkakakilanlan or the resurrection and a new identity of God sa mga mananampalatayang Kristiyano. Babasahin ko po Colossians chapter 3 and verses 1 and 2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Let's pray. Panginoon Diyos, muli, dumudulog po kami sa inyo sa oras pong ito ng pamamahayag ng iyong salita. Samahan niyo po ang bawat isa, biyayaan niyo po ng kagalakan ng kanilang mga puso't isipan, buksan niyo po ang kanilang mga pangunawa upang makasumpong ng biyaya mula sa iyong mga salita. At pinagkakatiwala ko rin sa inyo, Panginoon Diyos, ang magpapahayag. Sakupin po ninyong biyaya, sakupin ng Santong Espiritu, at loobin ninyo na ang maipahayag ay yung mga salitang makapagbibigay sigla sa bawat isang makakapakinig. Kayo lamang, Panginoon Diyos, ang makapagbibigay ng katagumpayan sa aming pagtitipon sa pagsamba sa umagang ito. Samahan niyo po kami at biyayaan niyo ng katagumpayan ng iyong mga salita na ipapahayag para sa sigla't lakas ng bawat isang narito sa bulwagan ng pagsamba. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen po. Amen. If then you had been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Itanong natin muna, paano ba tayo nabuhay? O paano ba tayo mamuhay? O paano tayo namumuhay? Ito yung mga katanungan na dapat nating matugon. Una, bilang mga mananampalatayang Kristiyano. At pangalawa, yung mga nais na maging kabahagi sa sambahayan ng Diyos.
How are we to live? Sa binasa po nating mga talata, makikita natin na ito'y nakasintro doon sa bagong pagkakakilanlan ng isang tao. Bagong pagkakakilanlan na nakaugnay doon sa muling pagkabuhay. Sapagkat dito, hinihingi sa bawat isa, mananampalataya at yung nais maging kabahagi sa katawan ng Diyos, na kailangan lang hanapin, isik nila yung mga bagay na panlangit. At ituon nila ang kailang mga kaisipan, yung ating mga kaisipan, doon sa mga eternal realities, kaysa doon sa matuon sa mga bagay na nasa sanlibutan. Meaning, kung ikaw ay may kaugnayan sa ating Panginoon Kristo, you have a new identity. Ang identity na nakatuon sa mga bagay na panlangit. Hindi na nakatuon sa mga bagay na temporal. Dito makikita natin how the words redirect. No, nagkaroon ng redirection sa ating mga pamumuhay. At itong redirection na ito is a response doon sa spiritual na transformation ng isang tao. Spiritual transformation sa paanong paraan? By dying and being raised with Christ. Namatay ka at nabuhay ka sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So mayroong bagong direksyon ang nilalakad ng isang nakaranas ng pagligtas ng Panginoon. Dinadala tayo doon sa isang buhay na ang ating mga tinatanaw, yung mga bagay na gusto natin makita, ay yung mga bagay na nagdadala sa atin sa totoong buhay. The true life. A true life that is hidden with Christ in God. Ang tunay na buhay po natin, nakatago na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So ito yung ating titingnan. Ito yung ating hihimayin doon sa binasa nating mga talata sa Colossians chapter 3 and verse 1 and 2. Ang una po nating mapansin, yung binabanggit dito na resurrection with Christ. Ang sabi po sa verse 1, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo, pag silang pagsumakitan, pagsisikapan yon. Pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yung pala yung dapat nating pagsumakitan, pagsikapan. Ito yung dapat na ipursu natin bilang mga mananampalataya. At ito yung hamon natin sa mga nais maging kabahagi sa katawan ni Kristo na pagsumakitan ang mga bagay na ito. Kung ating babalikan ang sinasabi ni Paul in the book of Ephesians, in chapter 2, bahagi po ng chapter, verse 5, ang sabi doon, by grace you have been saved. Of course, that's through faith in the Lord Jesus Christ. At hindi sa inyong mga ginagawa. Hindi sa mga mabuti nating ginagawa, but we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Then verse 6, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Nakita po natin yung sinasabi lagi, raise us up with Him, and seated us with Him.
Nasaan ang ating Panginoon Kristo? Nandoon daw. Kasama na ng Diyos. At isinama tayo, nakaupo tayong kasama niya doon. That was the promise. Raise up with Him and seated us with Him in the heavenly places. Mapapansin natin dito, yung pundasyon ng pagkakakilanlan sa atin bilang mga Kristiyano. The foundation of our identity. Sapagkat nagsimula ang talata sa pamamagitan ng paglalatag na ang mga mananampalataya ay binuhay na muli sa pamamagitan ni Kristo. Meron nga akong nabasa, ang Kristiyano, 3 beses si panganak, 2 beses lang mamatay. Una, physical. Pinanganak siya. Nagkaroon siya ng buhay. Pero paglaki niya, patay siya sa espiritu. Ang later on, mamamatay din siya physically. Pero ang buhay niya, nabuhay siya nung siya ipinanganak, nabuhay siya nung masumpungan niya ang Panginoon Kristo at bubuhayin siya muli. Para sa buhay na walang hanggan. So 3 times siya mabubuhay, 2 times siya mamamatay. Pero, ang walang pananampalataya, ilang beses siyang mamatay, 3 times siyang mamamatay. Pinanganak siya, nagkaroon siya ng buhay. Paglaki niya, dahil wala siyang kaugnayan sa Panginoon Kristo, patay siya spiritually. Next time, mamamatay naman siya, physically. At pagdating ng nag-culminate ng lahat ng bagay, patay uli siya dahil mahiwalay siya sa Panginoon. 3 times siyang mamamatay. So makikita natin itong ating identity. There is that foundation that believers had been raised with Christ. Ini-emphasize dito mga kapatid, there is spiritual death. The spiritual death ng isang Kristiyano ay doon sa kanyang old self. Patay ka na sa dati mong buhay. At nagkaroon ka na ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Therefore, there is the foundation of our Christian identity. You are with Christ. You are part of the family of God. So ito dapat nating makita. Mga anak na tayo ng Diyos, that is our identity. At itong muling pagkabuhay na ito, naglalarawan ito ng isang malalim, isang life-transforming union with Christ. Ito yung dapat nating maunawaan, Christians. Yung kaugnayan natin sa ating Panginoong Kristo is a life-transforming. This union with Christ is life-transforming. Kaya yung paghamon natin sa lahat na hindi pa sigurado sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, titingnan natin ang katotohanan ito. Maaring tayo nag-uobserba, ano bang matatanggap ko? Ano bang meron na matatanggap ko mula kung ako'y makipag-ugnayan sa ating Panginoon Hesukristo? At very clear, kapag nagkaroon ka ng kaugnayan sa ating Panginoon Hesukristo, there would be this life-transforming experience. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya at ang mga sasampalataya pa sa ating Panginoon Hesukristo, they are spiritually united with the Lord Jesus Christ in His death, in His burial, and in His resurrection. Yun yung ating foundation sa ating pagkakalanlan. No? Kristiyano tayo. Ito yung identity natin. Christian. Pag sinabing Christian, merong pagbabago sa buhay. Merong ebidensya, sabi nga ngayon sa huwag ka lang magsalita, that's hearsay. Kailangan may ebidensya. Pag sinabi mong Kristiyano ako, patunayan mo. Dahil pag sinabi mong Kristiyano ka, that's hearsay. Unless meron kang prueba. And that is how we have
to show our identity that we are Christians, that we are really united with the Lord Jesus Christ. So ito dapat ang maging sentro, this life-transforming union with Christ. Isa pang mapapansin natin, ang Kristiyano, kagaya ng sinasabi natin, mayroon ng bagong pagkakalanlan. Na tayo'y patay na sa ating mga sarili dating pamumuhay. Na resulta sa pagbigay natin buhay sa atin, na kasama ni Kristo. We are being raised with Christ. At lagi nating inuulit, na pinatay na natin ang ating mga sarili mula sa ating lumang pamumuhay, the life of sinful nature. Pinatay na natin ang ating mga sarili mula doon sa buhay na nakasunod sa agos ng mundo, ng sanlibutan. Alam mo, napakahirap nung sinasabi nating Kristiyano tayo. Yung sinasabi nating Sunday Christian, na marami mga Sunday Christians na pag Sunday, bit-bit ang Bible, banal na banal tingnan pag lumalakad papuntang iglesia. But on other days, hindi mo makita ang buhay pananampalataya. So nawala yung identity. Being with Christ. Being raised with Christ. Kailangan tumayo tayong tiyak doon sa ating pagkakilanlan. For you have died, sabi sa verse 3, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Your life is hidden with Christ in God. Nakatago sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yung buhay natin natatago sa Diyos. Na-imagine nyo ba yung salitang natatago? You are hidden with Christ in God. Pag sinabi ng hidden life, buhay na natatago sa Diyos kasama ni Kristo, klaro na makikita natin ang tunay na buhay ng isang mananampalataya na sinasabi ng talata na nakatago sa Diyos kasama ni Kristo, maliwanag. Pag natago ka kasama ni Kristo sa Diyos, that is providing security and providing a new reality of life that is separate from earthly limitation. Yung buhay natin, limitado sa mundo. All of these temporal things, yung ating tinatamasa sa buhay, na temporal things, lilipas din. Pero yung bagay na itinago na buhay natin na nakatago sa Panginoon, hindi ito mawawala. It is eternal. Yung Diyos, pagka nakaranas ka ng mga alalahanin sa buhay, there is that provision of security. Alam niyo po, ikikwento ko lang, hindi naman chismis to dahil sa aming mag-asawa nangyari. Sa dami naming anak, 11 po ang anak namin. Yung asawa ko parang, sabi ko nga nung araw, parang may lahing syokoy. Hindi kasi nahihirapang mga anak. 2 beses kami pinaranas sa buhay namin. Una, nanganak siya sa aming pang-anim na anak. Nagkaroon ng hemorrhage. Wala pa ako sa Panginoon that time. Nagkaroon siya ng hemorrhage. Akala ko, iwanan ako ng asawa ko. Biniro ko nga siya eh. Sabi ko sa Diyos, huwag ka munang kunin, wala pa akong pampalit. Akala ko hindi na siya iniintindi sa ospital eh. Pero ako, religyoso akong tao eh. Madalas ako magsimba dahil membro ako ng choir. Nakasama ko ng kabataan ko, nasama ako sa mga naglilingkod sa simbahan. So, religyoso akong tao. Pero nung magkasakit ang misis ko, nagkaroon siya ng hemorrhage pagkatapos niyang manganak. Natakot ako. Sobrang takot ko na hindi ko malaman ang gagawin ko. Nagtatago ako dun sa kwarto ko dun sa taas, nasa Caloocan kami. Hindi ako pupunta ng ospital pagkadala niya sa ospital. Doon lang ako.
Hindi ko malaman kung anong gagawin. Ang tumulong sa akin, mga kapatid ko, punta siya ng punta. Yung kapatid ko na dentista na nag-aral sa MCU, doon siya nadala sa MCU, yun ang tumulong sa akin. Tawa ng Diyos, Independence Day, nakalaya siya sa MCU. Nung manganak naman siya doon sa aming pangpito, nangyari naman, hindi naman nailabas yung kanyang placenta. Nasa Panginoon na ako noon, naghiling ko, nagpapasto na ako that time. May kaba pa rin. Pero nandun yung peace ko, dinala ko sa ospital, sa Quezon City General Hospital. Alam niyo po ang ginawa? Yung mga kapatiran sa iglesia, pati si Pastor Jan nung araw sa prayer and praise, pumunta, akala ni Pastor Jan, wala na ang misis ko, dahil yung kanya natanong meron ba kayong pasyente rito na Dolores? Ang sabi ng information, meron po, kailang inilabas na, wala na patay na raw. Sabi ni Pastor Jan, naku, patay na si Dolores. Ano makita niya ako natutulog ko sa mga pintuan dahil bawal sa loob Nakinabuhay pa asawa ko. Tapos nagdatingan yung mga kapatiran sa Uyo, yung mga kapatid natin sa prayer and praise, bumisita sa ospitalan. Nawala yung kaba ko. Bakit? Nandoon pala yung biyaya ng Diyos. Sa panahon na yon, naramdaman ko yung katotohanan ng proteksyon, na provision, na security, na hindi limitado kapag ka nasa Panginoon ka. There is that joy na hindi kayang ibigay ng mundo. If you are united with Christ, you have this security, you have this reality that is separated from the earthly limitation. Merong ginagawa ang Diyos. At na-experience ko lahat ng bagay na yan sa panahon na yon. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit yung pag-transfusion, blood transfusion, sabi ng doktor, kailangan mo ito, bilhin mo itong dugo na ito, punta ka sa blood bank. Bilhin mo itong dugo na ito, kailangan salina ng dugo. Sabi ko, Dok, wala akong pera Paano kaya yan? Bigla, bumalik na ako, pumasok na ako sinamahan ko siya ron. Bigla akong pinuntahan nung galing sa opisina ng doktor. Sabi niya, Brad, ito, bayaran mo ng 40 pesos lang. Binigyan siya ng dugo, blood transfusion. Sabi ko, kabuti ng Diyos. With all those prayer na mga kapatid, na-survive po namin mag-asawa yung pagkakataon na yon. So, magkaiba sa karanasan ko. Before nung wala ako sa Panginoon, puro takot. Biniro ko pa siya. Mang-hold up kaya ako ng bangko. Dahil malaki na bayaran sa ospital Pero dito sa kabila, nung maranasan namin muli, ramdam ko yung peace. Why? Because there is that security. Once you are united with the Lord Jesus Christ, you have the reality that hindi sakop doon sa mga limitasyon sa sanlibutan, sa mundo. Malawak ang ginagawa ng Diyos. If you are really in Christ, you are identified with Christ, everything is possible. So ito yung identity natin. Kasama natin si Kristo. Wala kang dapat ikatakot kahit meron kang mga trial sa buhay, meron kang mga kahirapang nararanasan. There is that joy. Hindi siya matatawag na kaligayahan lamang. Sapagkat ang kaligayahan ay nakabase doon sa mga bagay na nakikita mo, nararanasan mo. But the joy is within. Even the midst of those trials, problems, you have that joy. Yun yung ibibigay sa atin. Kapag kakasama natin si Kristo. Sapagkat ang buhay natin nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. He will always provide that security. Kaya yun ang challenge natin Sa lahat, wala tayong dapat ipag-aalala. Kung tayo identified kay Kristo, wala tayong dapat ipag-aalala. Wala tayong dapat na katakutan. Although, you know what? Fear is kalaban po yan ng pananampalataya. Pagka tinanong ko, where is your faith? Ang kasunod na tanong niyan nasaan? Anong kinatatakutan mo? Where is your faith? What are you afraid of? But with Christ, you have that faith. Meron ka man takot, pero meron kang assurance. So we are identified with Christ. Ano ngayon ang implikasyon nito sa buhay natin? Itong mga bagay na ito.
In verse 2, ang sabi po ni Paul, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. So, yung pala mga tao na may bago ng pagkakilanlan, meaning nakilala na tayo bilang mananampalatayang Kristiyano. Ang ating palang mga pananaw, ang ating mga hangarin, yung focus natin heaven, panglangit na. Hindi na tayo nakafocus dun sa mga temporal na bagay. Sapagkat dito mapapansin natin, sabi niya, set your mind on things. Inaatasan ng mga mananampalataya. Inatasan ng bawat isa. Mananampalataya, yung nais makipag-ugnayan sa Panginoon Kristo, mayroong pag-aatas. We are commanded to actively seek and desire the things that are above, kung saan naroon ang ating Panginoon Kristong naupo sa kanan ng Diyos. Yung pala dapat ang ating mga paningin. So we have to have that heavenly mindset. A Christian, if you are identified in Christ and you're a Christian, you have to have that heavenly mindset. Set your mind on things above. Tanong natin mga sarili natin, saan natuon ang ating mga kaisipan? Mostly, bothered tayo sa mga bagay sa mundo eh. Lalo sa panahon ngayon, sa bansa natin, maraming mga, ako napupuyat ako diyan eh, kapapanood sa YouTube. Dahil sa mga problemang kinahap ng mundo. Alisin niyo yung presidente niyan, ipalit niyo ito isa, iparehas naman. Wala ka naman pagpipilian. But you have bothered ang maraming tao sa mga kondisyon sa sanlibutan ito. Pero ang Kristiyano dapat hindi bothered, although kailangan natin makisangkot, we should not be bothered by all these things. Sapagkat hindi natin alam kung anong plano ng Diyos sa mga pangyayari. So, magtiwala tayo sa isang soberanong Diyos. Magtiwala tayo sa mga ginagawa ng Diyos. We have to be heavenly focused. We have to have that heavenly mindset. Sa mga bagay na nangyayari, alam natin mas magandang bagay inihanda ng Diyos. So, ano ikakatakot mo? Everything will pass. But the things of God will stay for eternity. So, ito yung malagang bagay na unawaan natin sa buhay. Set your mind on things above. So, ang utos, to fix one's thought, affection, and desire on the spiritual places and spiritual realms, at ituon natin doon sa person of Christ. Sa mga ginagawa ni Kristo. May ginawa si Kristo, patuloy na gumagawa, at maraming ginagawa ang ating Panginoon Kristo para doon sa mga naka-identified sa Kanya. So, napakahalagang bagay nito. Kailangan matuon ang ating mga affection, ang ating mga desire, doon sa mga spiritual na bagay at sa ating Panginoon Kristo. Hindi doon sa mga panandalian lang, yung fleeting things, mga panandalian lang. Na-enjoy natin yung mga panandalian lang. But we have to enjoy doon sa mga pang-eternal na bagay. Yung mga nasa mundo, sabi ko nga, di ba, mga temporal yan eh. Unbelievers, believers, na-enjoy ng lahat yan. But we have that special blessing. Yung temporal blessing, temporal things, na-enjoy ng lahat ng tao, whether you're a Christian or not. But the special blessings, na-enjoy lamang po yan ng mga mananampalataya. The salvation, the assurance of life, hindi naman mararanasan mga unbelievers yun eh. Kaya nga lagi pag nakakausap natin mga unbelievers, lagi nating challenge, you have to have the faith in the Lord Jesus Christ. Maraming magsasabi, I have faith. You have faith? Yes. Magtanong ka sa tao, mayroon sila pananampalataya, but your faith cannot save you. Faith in faith cannot save you.
You have to have that faith in the Lord Jesus Christ. Magtanong ka kahit sino diyan. May pananampalataya ka? Meron. Lahat, hindi magsasabing walang pananampalataya. Pero ang pananampalataya mo sa iyong pananampalataya ay hindi makapagliligtas. You have to have faith in the Lord Jesus Christ. You have to be identified with the Lord Jesus Christ. And once you become a Christian, you have a new identity, and that is you are in Christ. So fix our thoughts and affection and desire doon sa mga bagay na panlangit at sa ating Panginoon Kristo, hindi sa mga pansamantalang bagay lamang sa sanlibutan ito. Pangatlong mapapansin natin ay yung distinguishing. We have to learn to distinguish sa mga bagay na pangsanlibutan. Pero nais kong klaruhin ito. Kasi maraming namamali. Minsan daw, parang binabaliwalan natin yung mga bagay sa mundo. No. Klaruhin natin. Hindi ko po ibig sabihin na lahat ng mga bagay sa sanlibutan masama, all evil. Hindi po ganon ang nais kong ipahiwatig. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay masama. Kagaya ng pera, masama ba pera? Sinong gusto niyo yumaman? Halos siguro lahat gusto niyo yumaman kahit ako But the love of money is the root of all evil. Hindi naman sinabi ni money is root of all evil. It is the love. Yun nangyayari sa atin yan, the love of money. Walang kasiyahan ng mundo. Sagana na sa pera, trilyon-trilyon na nakukuha, sige pa rin. Kaya yung mga nasa baba naman, wala na makuha. Nakuha na lahat So it is the love of money, root of all evil, not the money itself. So hindi natin sinasabi na lahat ng mga earthly things are evil. Ang sinasabi ko po, kaklaruhin ko lang, itong mga bagay na ito should not claim the supreme place in our heart. Hindi dapat agawin ng mga bagay na ito ang pinakamahalagang bahagi sa ating mga puso, sapagkat ito'y pag-aari na ng Diyos, ito'y para na sa langit. Sapagkat pag ang puso natin napuno na ng mga bagay sa mundo, it will destroy your identity being a Christian. Ito'y masisira. Ang ating mga puso, ating mga pag-iisip belongs to God and it belongs to heaven. Huwag nating hayaang agawin ito ng mga bagay sa sanlibutan. You can use all those things. I-enjoy mo yung mga bagay na ito, pero yung hayaan na yan ang pumigil sa inyo para lumakad kayo sa kalooban ng Diyos. All those temporal things. We can use them. Naalala ko nung araw, yung mga extreme, ay, huwag kang bumili ng palmolive. Balitaan niyo ba yun? Hindi ka raw pwedeng bumili ng palmolive shampoo dahil daw nakipag-compromise daw kay Sita na may-ari. Marami pa tayong narinig mga extreme ng araw. Pagka nagpapatugtog ka ng mga classical songs, pagka kumakanta ng mga classical songs, hindi ka dapat kumanta na sabihan ako niyan Sa bahay kasi, lagi ko yung naharana ng misis ko May nakarinig sa akin, kasama ko noong araw. Sabi niya, Pastor, hindi ka dapat kumakanta ng ganyan. Worldly yan Yung mga kanta niya, worldly yan, huwag kang kumanta ng ganyan. Sabi ko nung bakit? Kristyano ka na yan Paano ba kung Kristyano ka, kumanta ka ng mga awiting ganon? Yung ba makakasira sa pagka-Kristyano mo? Ibig bang sabihin, pagka ang unbeliever, kumanta ng mga Kristyano, siyang Kristyana? Does the song make a person Christian? Meron pa silang tinatawag, Christian t-shirt. Christian songs, music. Paano nangyayari yun? Ang magiging Kristiyano ay tao, hindi mga bagay. Narinig niyo ba yung Christian t-shirt? Meron pa ako nakausap. Dapat ang lahat ng mga, ang tawag dito, suportahan natin mga Christians. Mga bagay na Kristiyano, Christian t-shirt, Christian music. Sabi ko, Christian pandesal, meron ba? Magpupunta ka ba doon? Tatanungin mo, Kristiyano ba yung pandesal mo? So makita niyo yung mga extremes. Ito, hindi yan mga bagay. I-enjoy natin yung mga bagay na yan sapagkat binigay ng Diyos yan
as yung common grace, common blessings yan para sa lahat. But a special blessing is yung salvation, yung kanyang protection, yung ating identity as inhabitants of heaven. Dito natin pahalagaan ito. Kaya nga naghahamon tayo sa lahat ng mga nais magkikipag-ugnayan sa Panginoon Kristo. To become united with Christ, to be part of His household, na walang pag-alinlangan. We have to have a transformed life. Transformed life that is always focusing on things above. We have to have a life that reflects our new identity. Pag sinabi ting a life that reflects our new identity, it speaks about what we are doing, what we are about to be saying, yung mga sinasabi natin, mga iniisip natin, that should reflect our true identity, our new identity. We have to be demonstrating the hope for the future. We have to be demonstrating a life that is pleasing to God. Diba? Importante yun eh. Na sa mga lakad natin, sa mga ginagawa natin, we have to please God. Yun yung identity natin eh. We are identified with Christ. Ang bigat sana no? Ang bigat nung sabi mo Kristiyano ka, tapos gumagawa ka ng hindi, mga un-Christian. No? Alam mo, ang napupulaan, hindi lang ikaw eh, napupulaan mo yung naka-identify sa iyo eh. Naalala ko, may narinig na naman ako, kapapanood ko ng YouTube, every time sino yung senador niya, si Cayetano? Si Cayetano ba yun? Every time magsalita siya dun sa nila, sa pagtitipon nila, laging nagko-quote ng verse sa Bible. Lagi niyang binabanggit yung Biblia. Pero makikita mo naman yung karakter. At marami pa. Hindi pinahahalagan yung kanilang identity as Christians. We have to give importance to that identity. Kailangan makita sa atin ang mga bagay na magbibigay kaluguran sa Diyos. We have to have that reformative action sa ating mga buhay. As believers, we have to have a spiritual reform. Ibig kong sabihin, meron tayong bago na mga pinagtutuunan ng pansin, bago na mga priorities. Instead of seeking fulfillment doon sa mga bagay sa sanlibutan, yung ating mga hinahabol, ang mga bagay sa sanlibutan, kailangan i-align natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, doon sa mga bagay na kay Kristo, i-align natin ang isip natin sa mga bagay na kapagbigay sa Diyos. Mga bagay na kay Kristo. I-align natin yung ating mga iniisip sa mga bagay na panlangit. We have to reflect our position that is heavenly. Not perfectly. Baka sabihin, para naman si pastor, parang perfect naman. No, hindi ko sinasabing we are perfect, but we are trying. Nagsisikap tayo na magawang mabuti. Because you have all the tendency to commit mistake. Pero huwag natin i-argue. Pag nakagawa ng mistake, okay lang, tao lang eh. Alala yung binanggit ko nung araw. Sapagkat kami tao lang, no. If you commit mistake, repent. That is the attitude of a person who is identified with Christ, who have that heavenly mindset. If you commit mistake, repent. Do not justify. Kaya nga sinasabi natin, we have to have a focus and priorities on things above. Instead of seeking fulfillment and worldly pursuit, we are to align our hearts, our mind with Christ and His eternal kingdom. Because it will reflect our heavenly position. Tayo mga panlangit na, church. Tayo mga panlangit.
Kaya nga, ang hamon natin ngayon, we have to challenge each one. This challenge is not only for those who claim to be Christian believers. Challenge natin ito sa mga nag-aalinlangan pa. Na yakapin ang ating Panginoon Kristo. Na yakapin yung mga aral ng Panginoon Kristo. Ang challenge mo natin, i-consider natin ang ating mga buhay. Saan ba ang pinagtutuunan nito? Ano bang pinagtutuunan natin ng ating mga priorities? I-consider natin ang buhay. Ang sabi ulit doon sa tala, if then you were raised with Christ, kung binuhay ka kasama ni Kristo. So ito'y maliwanag nag-i-establish sa Christian life. If then you are raised with Christ, kung kayo binuhay ng kasama ni Kristo. So, dapat maintindihan natin yung nais pa ni Pablo. Christian life is fundamentally a new life na nakabase doon sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Dapat patay na rin tayo sa ating mga sarili. At nagkaroon tayo ng buhay na kasama ni Kristo. Kaya tanong uli natin sa ating mga sarili, church, brothers, kung mayroon kayong pag-alinlangan pa sa inyong nais na maabot sa presensya ng Panginoon, tanong natin sa ating sarili, how do we spend our time, our energy, and our resources? Paano natin ito ginagamit? No? Ang mga bagay sa mundo, hindi talaga nakapagsasatisfy. Kahit na marami ka ng pira, hindi ka nagsasatisfy. Hindi ka nasisiyahan. Yung maraming pira, lalong naghahangad pa . No? Mayaman na, naghahangad pa. Marami ng sasakyan, naghahangad pa ng maraming sasakyan. Agrahe ka siya, 3 lang. Nilagyan mo ng 4 na po. Paano pa ipalalagay yung mga sasakyan doon? Sobrang paghahangad. Things on this earth cannot satisfy. Let us consider our identity and our security. Church, as I end, let us examine our faith. Let us examine our life choices. Ang mga pinipili natin sa buhay. Then again, church, because of that resurrection that we receive from Christ, when we are united with Christ, we now have a new identity. Our identity is for heaven. We are Christian. So we have to tumayo tayo bilang mga Kristiyano. We may not be perfect, pero nagsisikap tayo na mapanatili natin ang buhay na magre-reflect sa ating bagong pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Amen? Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Alam namin na hindi kami perfecto, may mga pagkakataon ng mga pagkakamali, pero alam namin na hindi mo rin kami pababayaan, na patuloy na malayo sa inyo. Hindi mo hayaan ang aming mga pusong nakaugnay sa inyo ay tumigas at lubusang mapalayo. Alam namin lagi mo kaming tatawagin, lagi mo kaming tinatawag, lagi mo kaming pinaalalahanan, sapagkat kami kasama ninyo at kami naka-identify sa inyo. Salamat Panginoon Diyos, pinupuri ka namin sa iyong kabutihang loob. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Ang lahat po ay tumindig. Tayo po ay tumugon sa mensahe at awitin po natin hymn number 111.
Tayo po yung manatiling nakatayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Naway patuloy niyo kami samahan na patuloy na tumayong matibay, matatag sa aming bagong pagkakakilanlan bilang mga nakaugnay sa inyo, bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Gabayan niyo po ang bawat isa na kami patuloy na magbigay kaluguran sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Ama. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.